Amen? Amen. Tayo po ay manalangin. Lumapit po tayo muli sa Panginoon. Father God in heaven, we thank you, Lord. We glorify your name, O God. Na sa gabing ito, Panginoon, kami ay nagkatipon, O God, upang pakinggan at pasalamatan ka. Sambahin ang iyong pangalan. Lord, sa gabing ito, Panginoon, naniniwala kami na may purpose ka, Lord, kung bakit nagkatipon kami, Panginoon. And we believe, Lord, na hindi kami, Panginoon, aalis sa lugar na ito, Panginoon, na hindi mo kami pagpapalain. Na hindi mo ibibless ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ibuhos mo ang iyong pagpapala, Panginoon. Nawa ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa aming kaisipan, Panginoon, ikontrol mo ito, aming Ama. Sapagkat ang iyong mga salita, Panginoon, na aming pag-aaralan, O God, sa gabing ito, Panginoon, ay tunay, O Diyos, na magbibigay linaw, liwanag, Panginoon, sa pagkatawag mo sa amin, aming Diyos. Maraming salamat sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, aming Ama. Itago mo rin ang iyong lingkod minsan pa sa likuran, Panginoon, ng iyong cross. At ikaw ang patuloy na maluwalhati at maparangalan. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na maitaas ang iyong pangalan lamang, aming Ama. At bigyan mo kami ng kagalakan sa aming pakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Amen. God be the glory. Minsan pa ang sabi doon, ngunit si Caleb ay isa o iba sa kanila. Why? Bakit kaya iba sa kanila? Yun ang malaking question mark. Si Caleb ay iba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong tapat. Sumunod siya sa akin ng buong tapat, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon. Ibig sabihin, lupaing iyon, yung lupaing ipinangako ng ating Panginoon sa mga kay Abraham, Isaac at kay Jacob. Pati ang kanyang angkan. Sino ba dito may angkan? Siyempre tayo may mga anak na. Amen? Ibig sabihin, ang ating pong pag-uusapan is about Caleb. How he followed the Lord. Kung paano siya sumunod sa ating Panginoon. Kung natatandaan po natin, itong May, ito po ay Blossom Day. Yung buwang ito ng Mayo. Ngayon din inaalala sa Biblia, inaalala rin nila yung panahon ng ginanap yung Passover. The second Passover. Ngayon din itong buwan na ito. Kaya nga meron silang mga holidays. Ngayon din yung Shavuot, kung saan pinagdiriwang nila yung pag-ani at pagbigay ng Panginoon ng mga blessings at ng salita ng Diyos. Amen? Ng kautusan. Amen. Makikita po natin yan sa Numbers 9, 10, and 11. Makikita natin yon. But that is not our topic. Nabanggit ko lamang po yun dahil sa pagsunod. God wants us to obey kung ano yung sinasabi niya. And ang Lord, nais ng Panginoon na sundin natin katulad ng pag-utos niya kay Moses na kailangan gawin niyo ito. Kailangan gawin natin. Hindi tayo pwedeng mag-excuse sa utos ng ating Panginoon. Now, follow. Sabi diyan, follow the Lord fully. Meaning, submission. Pag-submit ito. Obedience. Kaya siya naging masunurin dahil nag-submit siya sa Panginoon.
Amen? Amen. Ito po ay familiar na sa atin. Yung mensaheng ito, familiar na po ito sa ating pakinig about the 12 spies. Nung nakaraan po, tinakil ko yung about lang po sa introduction. Now, sa madaling salita po sa number 13, verse 1 to 2, nagsugo ang Panginoon. Sinugo ni Moses yung 12 na spies. Ano ba yung sa Tagalog? Mag-espiya. Magmamanman sa lupang pangako. And, nung pumasok sila, yung 12 na yun, nung pumasok sila sa lupang pangako, inabot sila ng 40 days. Inabot sila ng 40 days sa lupaing ito. Nandito na tayo eh. Mapalad tayo na nakapasok tayo dito. Sapagkat ito, yung lupang pangako na tiniktikan nila. Pinasukan ng 12 spies. Then, after 40 days, bumalik sila kay Moses at sa mga Israelita. Nung bumalik sila, mayroon silang dalang ano ang dala nila? Good news and bad news. Natatandaan po ba natin? Good news and bad news. And the question is, paano po natin tatanggapin ang bad news? Kasi ang good news po, sabi ko nga nakaraan, madaling tanggapin. Pag good news, sigurado ang ngiti natin eh. Hanggang tenga. Kung pwede lang, di ba? But, pag bad news, ano ang magiging attitude natin? Tayo ba ay katulad ng mga Israelita? Masayang tinanggap ang good news. Pagdating sa bad news, eto, number 1, ano ang good news? The land of milk and honey. Alam na natin yan. And ang ebidensya noon, yung mga dala-dala nilang mga prutas na ipinakita nila sa buong Israelita na papalapit na. But, ang bad news, sa Numbers 13 verse 27 po natin makikita yan. Ang bad news, the land occupied by strong peoples and giants. The land occupied. Now occupied, ibig sabihin na mayroong nakatira sa lupaing papasukan nila. At ang sabi pa, pag tinignan natin ang banal na kasulatan, pag tinignan natin ang mga tao, sila daw na pumasok dito, yung 10 spies, sabi nila, tayo ay hanggang tuhod lang. Kaya pala sinabing giant. Hanggang tuhod lang. 27. Narinig ko yun. But one of the spies, alam nyo ba, itong taong ito si Caleb, kaya pala pinili ng anak ko yung pangalan Caleb. Kaya ang pangalan ng apo ko is Adam Caleb. Kaya pala ako pinili niya yung Caleb kasi dito natin makikita ngayon kung bakit. Caleb, nireaksyon niya yung mga tao na kaya nating pasukin ang land na ito. Hindi ko na po iisa-isa yung babasahin sa inyo sapagkat ito po ay introduction lang. Ibig sabihin, si Caleb po sa madaling salita,
Pinilit niya yung mga tao.